Eksakto, alas 9:39 Delaga. 9:39 in the morning. Imidya mo! Birando na diatong programa mga kabisinos. Ready kita para con el diaton West Metro. Importante el mga health tips para kanaton todo. Health concern el topic diamon mga kabisinos. Honto con Dr. Rene Jan Febro, gastroenterologist. Alagaan ang atay, mga sintomas, sanhi at paraan ng pag-iwas sa sakit sa atay. Bunitos te mga bisinos, common para kanaton todo. Welcome na programa diaton este dia si Dr. Febro. Doktor, good morning, magandang umaga, maayong buntag, sir. Good Yes, morning, buenos dias. Thank you for having me here. No, so ang topic natin ngayon ay about sa atay. No, everything about the liver. Baka nagtataka kayo bakit kailangan nating pag-usapan yung atay. No, so just for quick information, no, ang liver ang isa sa pinakamahalagang organ, no, sa katawan. No, Yeah, oo. given its multiple functions. No, ang isa sa pinakamahalagang function ng atay ay yung pag-detoxify or paglilinis ng dugo, no, from galing sa pagkain, galing sa gamot, no. Aside from that, siya din yung gumagawa ng enerhiya from the storage food sa katawan, no, and so many other things. So ito ay tinatawag na silent hero ng ating katawan, no, dahil sa kanyang function bilang paglilinis. I see. Despite its multiple functions, no, isa din ito sa mga organ na madalas na natitaken for granted, no, given na sa makabagong pamumuhay, no, yung lifestyle and Yes. with the advent of fast food and unhealthy foods, no, madalas siyang napapabayaan. So ako, I'm very excited to be your guest na makapagbigay Thank you. ng tips sa ating mga taga-subaybay. Alright, importante si Kosaba el que tiene vosotros concern na atay, liver. Habla si Dr. Febro, uno del bien importante organ del cuerpo diaton. Alright, so tiene el concierne el sintomas sa sakit sa atay. Pero una-una, I would like to find out from the expert, si Doktor bilang isang gastroenterologist, liver is a very important organ of the body, binanggit nga ni Doktor. Pero ano yung sakit na maaring tamaan sa liver natin, Doktor? So in terms of sakit, no, multiple ang ang pwedeng maging dahilan ng sakit. Okay, no? okay. Meron tayong tinatawag na viral hepatitis, no, yung madalas nating naririnig na hepatitis. Ito yung mga galing sa letra ng alpabeto, no, yung hepatitis A, yung nakukuha sa maruming pagkain or improperly prepared food, no. Hepatitis B and C madalas nakukuha sa dugo, sa yung mga injection, saka sa sa pwedeng sa pakikipagtalik, no. So yun ang isang unang common, no. Pangalawa, alcohol, no, very common sa Pilipinas din, no, na nakakasira ng atay, no. Matinding or very high dosage, no, very heavy alcoholic ay nakakadulot ng pagkasira ng atay, no. Yung iba is yung mga casual na pag-inom ng mga non-FDA approved na mga gamot, no, yung tinatawag namin na drug-induced liver injury or toxic liver injury. So madami tayong mga dahilan ng sakit, no. Ito lang yung mga common, at saka yung isa, yung tinatawag namin na fatty liver disease or non-alcoholic fatty liver disease, na bunga ng pagbigat ng timbang, diabetes, and mga problema sa metabolismo ng dugo. I see. Alright, ano pa po ang yung mas correct? May sakit yung atay o may damage ang atay ng tao? Which is more appropriate? So pwedeng gamitin, no. These terms are interchangeable. No? So may damage ang atay, so ibig sabihin tinamaan ang atay na nagbubunga ng sakit or yung nagdudulot ng panghihina or yung lahat ng mga spectrum ng simptomas ng liver disease. Alright, el pregunta del mga gente ara, kay todo man kita tiene atay, todo kita tiene liver. Kaya modo gitara po de abla, kay noy man kita ko sa tasinti. Wala man akong nararamdaman na parang discomfort na pwede kong sabihin may damage or may tama yung atay ko. I don't know, kailangan bang ipa-check up na kaagad kung
anong estado ang estado ng liver o atay ng isang tao kahit wala siyang nararamdaman any discomfort or sakit, doktor, please? Yes po. So napaka-relevant na tanong po, no, Sir Hill. No? Yes, So yes. itong mga liver disease at its early stage, no, ito yung mga stage na pwede pa sanang ma-reverse, no. Most of the time wala silang simptomas. So ito yung may chance pa sana tayo na i-reverse or gumaling, no. Kasi kung dumating na tayo sa punto na minsan ay nagkakaroon na ng simptomas na pertaining sa sakit sa atay, ay minsan ay kadalasan ay hindi na sila na reverse into back to normal liver. So usually, ito yung mga early stages ng chronic hepatitis B and C. Wala yung symptom. No? Even yung pagpepeklat ng atay or tinatawag namin na liver cirrhosis, ay at its early stage ay wala din siyang nararamdaman. No? So, bigla na lang no yung mga I will just continue no Yes, yung yes. mga symptoms ng liver disease, no. Ang pinakapangkaraniwan talaga na symptom no minsan na binabaliwala natin ay yung pagkakawalan ng enerhiya or madaling mapagod, no. So napapansin ng siyempre ng kasambahay or ng mga kamag-anak na mukhang palagi na lang natutulog or pagod or ang usual niya na madalas mag-sports or madalas na mataas ang energy no sa pakikipaghalubilo sa kapwa ay parang nawawala na, no. Ito yung mga ito ay isang non-specific na simptomas na pwedeng dahilan, no, dahilan from a liver disease. Ang mga common na parang associated talaga sa sakit ng atay, yung paninilaw sa mata or sa balat, no, at saka yung ihi na nagiging kulay dark, no, kulay tsaa. So pag merong ganitong simptomas, no, mas mainam na magpa-check up sa doktor. Pero sabi nga no, na magandang katanungan yung kanina, kailangan na ba nating magpa-check up if in case wala pa tayong naramdaman, no? Syempre kung halimbawa lang no, tumataas ang edad natin, kahit wala tayong naramdaman, no, very vital ang tinatawag namin na wellness check-up, no, which is available in our institution or sa mga hospitals dito, no, na ino-offer. Kasi yun nga, yung very crucial time na wala tayong simptomas ay ibig sabihin nun, kung meron mang sakit sa atay na nangyayari, no, na hindi pa nagmamanifest as symptom, ay pwede pa siyang maging reversible or pwede pang baliktarin, no, na hindi siya mag-progress into a more severe liver disease. I see. All right. Doktor, kahapon may natutunan kami. I've learned something yesterday during our exchanges with another specialista dito sa programa. Binanggit nga na itong mga ganitong klaseng mga sakit, yung kahapon we were talking about itong blood sugar, yung cholesterol. Ngayon, apektado din doon yung mga organs ng katawan. Mga tawag daw dyan, sabi nga ng doktor, ay parang itong mga diseases, itong mga klaseng discomfort sa katawan natin ay dahil nga sa lifestyle natin. Lifestyle na kung saan sobra ba or kulang yung kailangan ng katawan. Kaya ang problema, nakakaroon tayo ng sakit. Ang tama yun mga ano natin, main organ. Ito po ba itong ganitong klaseng sakit, may problema sa atay? Is this also related to the kind of lifestyle na mayroong isang tao, doktor? Opo. So, ang tinatawag po natin yan, no, yung in terms of lifestyle, no, meron tayong tinatawag na fatty liver disease, no, which is nahati into dalawang major categories. No. Ang una, no, pinakasimpleng i-explain is alcoholic fatty liver disease. Okay, no. okay. Nagkakaroon ng deposition, no, yung ng matinding taba, no. Usually it's the liver is parang meaty organ na very rich in blood supply, no. So nagkakaroon ng parang matinding infiltration ng fats, no, sa dahil sa malakas na pag-inom ng alcohol at at saka nagkakaroon din siya ng progression, no, kung halimbawa continuous, no. This is a lifestyle problem, this alcohol, no. So naging kung continuous ang pag-inom ng atay, the insult to the liver is continuous, ay magiging progressive ito na sa ayaw natin, no, magkakaroon ng peklat nga o yung sinasabi ko kanina na cirrhosis or in the end, no, parang nagiging risk factor siya to liver cancer. No, so
Yung pangalawa is yung tinatawag namin na non-alcoholic fatty liver disease, or it's also a lifestyle related disease, no. In fact, no, binago na nga niya yung pangalan niya, no, into hindi na siya non-alcoholic fatty liver disease, which is the term now is being used is metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Metabolic associated, ibig sabihin, no, these are related to obesity, sobra sa timbang, no, overweight or obesity, yung malaki ang tiyan, no, visceral fat dito sa tiyan, pagkakaroon ng diabetes, especially if uncontrolled, pagkakaroon ng hypertension or yung mataas na cholesterol. So given na this is a lifestyle disease, ang pinakamainam din na panglaban sa kanya is improvement or healthy lifestyle din. I see, lifestyle disease siyempre mga bisinos. Before I'll go to the next talking point, Miss Krisa, please pone to sa attention para po di kita mo be. Okay, Doktor, binanggit nyo po, I'll try to advance my question. Importante din ito because I heard this from you just right today or in our exchanges today. Binanggit nyo itong kung grabe na talaga makakaroon itong sinabi nyo na liver cancer. Yes po, no. Paano po? May mga stages po ba ito para at least malalaman yung mga tao? Baka akala nila ay ordinary, tama lang sa atay. Pero without knowing na talagang grabe na, cancer na eh. Opo, no. So ang liver cancer, no, anuhin natin, no, hindi tayo mababahala kasi it doesn't happen overnight, no. Hindi ito yung wala ka liver cancer ngayon, magkakaroon ka ng liver cancer agad in a week or so. No, ito ay bunga ng chronic disease or sa pangmatagalang insult sa atay na yung mga risk factor ay hindi kinokorek. For example, no, sabihin na natin alcoholic liver disease, no. So kung alcohol, kung hindi pa rin nagtigil ang pag-inom ng alcohol continuous, nagkaroon ng cirrhosis, nagkapeklat ang atay, karaniwan dyan, no, they will progress, no. Kung hindi man sila namatay doon sa cirrhosis, ay magde-develop into liver cancer, no. Same with yung non-alcoholic aspect, no. So ibig sabihin noon, kung hindi pa rin natin kinorek ang lifestyle, no, kung pananatili tayo doon sa sedentary na hindi tayo masyadong kumikilos, mahilig pa rin tayo sa mga matatamis or matatabang pagkain, they will progress into initially normal liver, then nagkakaroon ng fat. Then yung fat ay nako-convert into pamamaga or yung tinatawag namin na steatohepatitis or fat-related na pamamaga sa atay. Then pag hinayaan, no, nagiging cirrhosis or pwedeng dumiretso into liver cancer. So mostly kailangan lang ng surveillance, wellness check-up at saka regular na pagpapatingin, no. So para maiwasan natin ito, no. Hindi siya pang mabilisan na biglaan lang, no. Mostly na-discover siya kasi may mga matatagal na nasakit na naramdaman na hindi na binaliwala or hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin. Okay, usually sa mga ganitong klaseng mga lifestyle na mga diseases, sinasabi nga ng mga doktor, tulad yung interview namin kahapon, na ang usual symptoms dyan, yung may short breathing yung pasyente, madaling mapagod kung ang problema sa puso, or hindi balanse yung cholesterol sa katawan or ang sugar, nakakaroon ng problema sa breathing. Binanggit nyo rin, parang pareho din sa liver kung may problema, short breathing din ang one of the symptoms, Doktor, di ba? Kasali na po 'yon, no, pero ang mas talaga, no, mas connected sa atay ay yung madaling pagkapagod or pagkawala ng enerhiya, tsaka yung paninilaw, no, sa balat or sa mata, tsaka nagiging kulay dark ang ihi, no. Yung short breathing, it's somewhat related kasi nga yung overall na sakit sa liver na dulot ng lifestyle ay posibleng correlated din sa sakit sa puso, no, at saka sa mga uncontrolled diabetes, no? So, pwedeng related, pero kung pag-usapan natin kung medyo mas nakakatuon sa atay ng mga simptomas ay more so tayo doon sa pagkawala ng enerhiya at saka paninilaw. Madaling mapagod. Madaling mapagod. I see. Okay, so for the information of the listening audience natin sa immediate, saka yung nandyan sa TV, nandyan sa FB Live natin, how do we keep our liver? Paano natin manatili na nasa kalidad at, you know, functional talaga as expected yung liver ng isang tao, Doktor?
Sige. So again, no, very napakagandang tanong, no. So ito unahin natin yung mga lifestyle related na mga Okay, sakit, no. So okay. bago yung iba, no. So ang pinakauna is regular na exercise, no. Very important, no. Same, no, kasi nga sabi ko, it's metabolic dysfunction associated or problema sa taba, problema sa sugar, problema sa blood pressure. So nagiging correlated into fatty liver disease or pag-infiltrate ng sobrang taba sa atay. So pagkikilos, no, ang usual na sinasuggest namin is at least 30 minutes of moderate to heavy exercise 5 times a week, no. In a total of 150 minutes a week, no, na heavy or moderate na exercise, no, yung pawis talaga na exercise, no. Pangalawa is pag-iwas sa matatamis at saka yung excess na calories na kinakain. Pangatlo, no, so related sa dalawa is pagbawas talaga ng timbang, no. Very important, no, kasi kung gusto natin, for example, no, na halimbawa lang, may mga pasyente tayo na nagpa-ultrasound, nakitaan ng fatty liver disease. Ang pinaka ano lang talaga na pwede nating ma-reverse ang fatty liver disease or ang pamamaga ng atay is through weight reduction, no? Pagpapapayat lang through lifestyle change, no? Although this is very difficult to achieve, no. Minsan kasi hindi na sustain yung lifestyle, pero there's no other way around, no, kasi kung ayaw mo yon, no, we have to make na yung gamot, no, which is medyo expensive at saka hindi natural, no. Kung gusto natin is kung maganda ang well-being and yung pakiramdam is through movement and healthy food, no. So and then alcohol, syempre bawasan natin lahat ng mga anything that could cause toxic injury, no. Kasama na yun yung alcohol, pag-iinom ng mga herbal meds na hindi naman nireseta ng doktor, no, kasi may mga testimonial na ganito ganyan. So kadalasan, no, especially if they are not approved by the Bureau of Food and Drugs, ay nakakasira din, no, kasi hindi natin alam kung ano ang appropriate dosing ng mga binibenta lang na gamot sa tabi-tabi. Pangatlo is yung pagkakaroon ng regular check-up, no, para malaman na may early stage of the liver disease para maiwasan natin ang progress into a more severe liver disease. Then siguro kung halimbawa mababa pa yung titer ng hepatitis B, no, magpapakuna tayo sa hepatitis B. So yun ang mga naiisip ko, no. At saka yung usual na drink lots of water, high fiber food, at saka yun, no. Yun. Yung mga overweight, yung hindi na talagang ideal yung weight ng isang tao, mataba or obese, whatever. Kahit hindi obese, pero may mga tao conscious sa weight, conscious sa laki ng katawan. Pumapasok na sa isip nila itong mga slimming pills. Baka pwede ito bawas ng timbang para wala tayong problema sa atay. Recommendable ba to, doktor, mga slimming pills, sinasabi nila? Opo, no. So meron kasi tayong mga slimming pills na approved by the Bureau of Food and Drugs, no. Yung mga standard namin na pinamimigay, no. Ang concern lang natin yung mga pills na nanggagaling sa black market or online, no. Minsan may mga components sila na in itself nakaka-injure ng atay, no, or nakakaroon ng mga problema sa bituka, no, kasi minsan meron yan silang mga laxative na component na pag bigla mong tinigil ay magkakaroon din ng side effects. So yun lang ang concerning, no. Kung paano mo na-achieve ang pagpapayat, maganda sana. Pero kung ang mali naman ang proseso or yung ginawa mo ay minsan nakakadulot pa siya ng injury. Or lalo na kung biglaan yung timbang, parang yung gusto niya i-decrease yung weight niya. Biglaan, masama rin ang epekto, doktor, di ba? Yes po, no. So minsan ang biglaang pagbaba ng timbang ay nagkakadulot din in itself ng pagkawala ng enerhiya, no, kasi biglang hindi sanay ang katawan na nawala yung mga stored fats, no. Pangalawa is pwede siyang magka-develop ng gallstone, no. So ako in my practice, no, ang standard na ina-advise ko at least mga 3 to 5 kilos a month, no. That is safe, no. Yun peak na yun, no. So, dahan-dahan lang muna then until ma-achieve natin yung ideal body weight sa height natin. Alright, mga bisinos, tang kwento nyo kung un specialista, siyempre
gastroenterology siguro, nandyan na rin yan, doktor, sa sinasabi nila internal medicine. Tama po ba? Yes po, no. So bago kami Oo. nag-specialize into specific sa bituka at sa atay, Yun, no, ay oo. dumaan din kami sa training, no, rigid tama, training oo. ng internal medicine. Oh, So, iba na talaga kung may sakit tayo tapos espesyalista yung doktor natin kasi yan talaga ang training ng mga doktor base sa mga pag-aaral nila at kung saan ang yung bilang isang espesyalista kagaya ni Dr. Pebro, nandyan siya sa gastroenterologist yung anong tawag dito, yung focus niya as an internal medicine, isang doktor. All right, Doktor, I don't know, my personal impression lang, maybe I'm very sure kailangan din ng mga idea galing from experts like you. Usually, pag may sakit sa puso, may mga maintenance. Kung hindi pa talaga makuha sa maintenance, dadaan na yan sa mga procedure. Hindi pa talaga dadaan na yan sa mga, yung mabigat na talaga, mga surgery na. Parehas din sa lungs, pwede pa, medication. Hindi na kaya, next step, surgery na, kung ano man. Pareho ba din po dito sa, sa liver? Progressive din ang approach dito kung talaga maging grabe na talaga? yes po, no. So again, no, gandang tanong, no. Yes, sir. Ito yung sabi ko is yung liver disease magkaroon siya ng spectrum, no. Kung una is yung mild lang na infiltration okay. ng fats or mild pamamaga, yun medical treatment, lifestyle modification. Pero kung umabot na tayo sa cirrhosis at sinasabi natin na end stage, no. Well, actually kasi when we manage na sakit sa atay, ay very specific tayo sa dahilan, no. Bago tayo mag-isip kung paano to gamutin, ay alamin muna natin ang dahilan, no. Kasi kung halimbawa hepatitis B, hepatitis C, no, may mga tabletas lang doon. Okay. Pero kung Medication. umabot na tayo sa cirrhosis, no, yung cirrhosis nagkaroon na ng peklat, Naku. kung compensated pa siya, kung kinakaya pa niya yung minention ko na initial function ng atay, kung kaya pang makompensate ng naiwang normal na atay, ang lahat ng proseso ng ating katawan ay medyo okay pa yon, no? Pero kung nagkaroon tayo ng decompensated liver disease, ito na yung mga pasyente na sobrang dilaw, lumaki ang tiyan, kasi nagkakaroon na ng tubig, nagsusuka na ng dugo or nawawala na sa sarili. Ideally, no, yun yung tipo na dapat tayong umabot sa surgery. Ang problema lang ay ang surgery ng liver is liver transplant talaga, no. Ay, naku. Kailangan kukuha ng atay from someone, then ilalagay sa iyo, no, para siya ang magfa-function sa iyo. Pero hindi Pero pa isa lang bang atay ng tao, Doktor? Yeah, isa, pero marami siyang lobes, no. May mga may mga subset siya, no. May So mga kung may functional transplant galing sa isang tao, what's usually yung status ng ganitong klaseng procedure kung recommended talaga ito na ang pinaka last recourse? Opo. Yung magdo-donate, pwede siyang mag-donate kahit isa lang yung liver niya? yung isang lobe or isang part ng liver, no, kasi Okay, pwede okay. namang mabuhay ang isang pasyente even with 20 to 30% functioning liver. No? Okay. Kasi tsaka nagre-regenerate ang atay, no. Tumutubo siya ng kusa niya. I see. So maglagay lang ng part, no, pero it's not so common, no, yung living donor, no. Mas common yung cadaveric or yung Ganon. kagaya sa kidney transplant na yung may mga na-accident and they are organ donors. Usually, no, so medyo this is a deep Oo, ibang discussion in the encounter na natin i-discuss niyan, oo. At saka hindi pa din siya commonly ginagawa sa Pilipinas, no. Ganon, This is a oo. very costly procedure and hindi pa siya common, no. Yung common na ginagawang transplant dito is the kidney transplant, no. So, madalas, no, even sa Zamboanga, no, nakakailan I see. na tayo ng kidney. Pero liver transplant even sa institution sa NCR ay hindi masyadong ginagawa pa. Sa Sambuanga wala pa talaga. wala pa, no. Merong Ay, naku, oo. pailan-ilang procedures pa, no. So pag may ganitong klaseng severe na ang kondisyon ng damage sa atay, I don't know, is this a good news or a bad news? Na kung nandyan na talaga tayo sa severe case, tapos wala pa talagang available na ganitong klaseng mga intervention sa Zamboanga, surgery or transplant, ano pong magiging advice natin sa mga tao ngayon? Example, nasa severe condition na. Marami ba, doktor, sa Zamboanga nasa severe na?
Oh, from time to time no, I see patients Talaga? daily na may mga may Talaga? mga Oo. sinasabi namin na end stage liver failure no, yung hindi na kaya ng liver na i-compensate kung ano ang usual function niya. So ang usual lang naman namin ginagawa is kung mababa ang like matubig ang tiyan, no, we remove the water. Pwede pa, Kung oo. nagsusuka ng dugo, we do endoscopy. Pero these are just treatment of the complications. Hindi talaga to yung ginamot mo yung primary condition ng atay. No? So, Yeah, mga komplikasyon na lang. And with the hope na mag-okay siya. No? Pero mostly, pag especially mga pasyente na medyo continuous pa rin yung ginagawa nila Yan, na oo, hindi maganda, so they will eventually progress So, to Aliara, more liver disease. Aliara, bien importante, sabía vosotros que modo puede hacer vosotros manera para que da healthy de ustedes liver, no más se espera que él diga pal punto que de bien grave. Si habla bawas-bawasan ng alcohol. Kailangan may continuous exercise. Libre naman yan, di ba? So, talyal mga health tips ya dali. Do not wait for that very moment na talagang kahit ang doktor sa Zamboanga mahihirapan na gawa yung intervention. Kagaya ang binanggit ni Dr. Febro, pagdating sa mga liver transplant, mahirapan tayo dito sa Zamboanga, even sa National Capital Region. Pero may mga pasyente na po ba kayo, doktor, sa Zamboanga na i-recommend nyo sa ibang bansa na talaga? So far, no, given the financial state ng Mahirap karamihan din, no? ng pasyente, no, Nako, medyo oo. mahirap. No? Nako. Meron kaming nare-refer from time to time na liver cancer na kaya pang gamutin with new technologies. No? Yung kayang sunugin, no? Yung mga maliliit na tumors. Pero Talaga, oo. yung mga other cases talaga, no, medyo mahirap na. No? All right, so mga bisinos, in some other occasion, siguro, tiene pa otro mga very relevant topics si Dr. Rene Febro que pwede diskuti ka naton. Maybe in some other occasion. Lalo importante lang at Kiara, el mga early symptoms que pwede pagayot tiene el proper timely intervention. Pwede pagayot el diaton mga doktor, igual kun Dr. Febro, ayuda ka naton para tiene kita healthy liver. Talyaman niya, dali ka naton el mga simptomas. No may espera que ay queda pa grabe, konsulta yan na doktor para channel proper medical guidance con ustedes. Importante se. In some other occasions, doktor, yung binanggit nyo, napakagandang topic yun about itong mga issue ng mga transplant, although hindi pa talaga common sa atin. Pero magandang topic to discuss maybe in the future. But in the meantime, we are running out of time unless mayroon pa po kayong importanteng topic or mensahe as part of your final words and discussions sa encounter natin. Dr. Rene, please go ahead, sir. So thank you, no, so sa mga nakinig, no, so I would just like to emphasize, no, a healthy lifestyle will result to a healthy liver and a better sense of well-being. So yun lang, no, para maiwasan yung malalang stages ng liver disease, pag habang wala pa tayong simptomas or habang tumataas na yung edad natin, so maganda, no, at least once or twice magkaroon tayo ng parang wellness or executive check-up, no, to determine kung meron na ba tayong mga risks of having liver disease. No? More so kung nagkaroon na talaga tayo ng simptomas, ay mas mainam na check up na agad sa mga either family physicians, internal medicine specialists, or sa amin na po na mga gastroenterologists. Yes. Habla si Dr. Febro, pronto cansa. Tasigya el problema de short breathing. Takeda tu amarillo, yellowish, el color, el dito yung cara, el dito yung skin, dito yung ojos. Nano may espera pa, anda na doktor para pwede sabi porque tu ansina. Alam nyo, doktor, I know you don't speak Chavacano, very fluent si doktor sa Tagalog and some other vernaculars. Pero sa amin kasi mga Chavacano, yung sakit sa liver, ang tawag kasi namin dyan, mal de hígado. I don't know if you're familiar with that. Pag may tama sa ang isang pasyente, isang tao sa liver niya, mal de hígado man ang tawag namin dyan, doktor. But in medical parlance, maraming binanggit si doktor ano-anong mga klaseng sakit na nandyan sa liver natin. Anyway, doctor, thank you so much for your time. Hopefully, we shall have the same opportunity next time around with West Metro Zamboanga
mga bisinos. Bonito kayo, taldiato mga doktor, eksperto, ta pwede man share con el mga eksperyensya dila, base na expertise kay tiene sila. El estudio kaya man undergo si Dr. Rene John Febro, gastroenterologist. Maraming salamat, Doktor. And West Metro.